guys, puntan tayo. Ewan ko sa'yo! Kalsada gaya ng isa. Bukod sa murang pamasahe, ay mas magiging mabilis ito. Well, kung akong papipiliin kung ano ang gusto ko, kung murang pamasahe ba o dating mundo. Dito na lang una mo. At least kapag kailangan kong mag-relax, ay maraming magsipuntahan ko to. Hindi gaya sa kabaliktaran. Nagsisiksikan ng mga tao sa daling dagat para mabuhay. At isa pa, hindi ko rin kinakailangan ng oxygen tank para makahinga. Ay, sana na-appreciate niyo ang mundo natin. Kung oo, isang like naman dyan, nag-share niyo na rin para matuto rin ang iba. No, and... Okay, muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto. Ang Quezon! Na po ato. Tingnitin mo rin yung ano mo. Na po ato. Guys, ito. Kunti lang. Iso pa sa namin. Sabi, mukbang na yun. Guys. Kaya pintin pa ha. Sa amin, bayang. Ito mga tanan. Ipon muna. Ito. Sa pelikulang Spider-Man No Way Home, nagsama-sama ang tatlong Peter Parker, aka Spider-Man. Tatlo dahil ang dalawa sa isa ito sa most requested topic sa channel na ito. Layunin lang natin na madagdagan ng ating kaalaman sa isang kakaiba at makabagong konsepto ng siyensya. Ang papel ko ay magsiyasat tungkol dito at ibahagi sa inyo ang natutunan sa simpleng paraan na sana ay mas madali ninyong maiintindihan. Nasa sa inyo na, intimates, kung maniniwala kayo o hindi. Ang multiverse ay isa lamang hypothesis. Ibig sabihin, ito ay ayon pa lang sa isang ideya o teorya at hindi pa aktwal na nasasaksihan o napapatunayan. Si Hugh Everett III, isang American physicist, ang unang nag-propose na ang multiple universes ay posible nang isinusulat niya ang thesis niya kasama si John Wheeler sa Princeton University noong 1956. Nadiskubre niya na kung susundin natin ang quantum mechanics word by word, makikita natin na hindi lang iisa ang universe. Sa pag-solve niya ng wave function ng universe sa quantum mechanics, ang nakuha niyang sagot ay hindi isa, kundi mayroong infinite na dami ng universes. Si Everett ang unang naglakas ng loob na ipahayag ang tungkol sa posibilidad na ito, kaya siya ang tinaguriang Father of Parallel Universes. Ang ating universe ay naglalaman ng lahat ng ating nalalaman. Mga planeta, bituin, galaxies, ang kalawakan, ang panahon. Sadyang napakalawak nito. Ang observable universe, ang pagbilog na rehiyon ng universe na kaya nating obserbahan mula sa Earth o ng mga telescopes na nakapwesto sa space, ay tinatansyang may sukat na mga 93 billion light years ang diameter. Iminumungkahi ng multiverse hypothesis na ang napakalawak na universe na ito ay hindi nag-iisa, na may iba pang mga universe, hindi lang isa o dalawa, kundi maaakiba. Kumbaga, ang ating universe ay isang miyembro lang ng grupo, ang multiverse na, ng napakaraming universes. Ang mga universes na nasa multiverse ay tinatawag na parallel universes, o other universes, o alternate universes, o many worlds. At kung napakarami o infinite ang mga universes, malamang mayroong ilan sa mga ito ang may doppelganger mo. Yung kamukhang kamukha mo, o clone, o kadong. Ikaw lang bang mga baga eh. Yung naman, ang mga alternate versions mo ay pwedeng nakakaranas ng ibang klaseng realidad, ibang klaseng buhay, Remember, wala na. para sa bawat isang universe. Ayon kay Max Tegmark, isang profesor, mathematician at cosmologist mula sa Massachusetts Institute of Technology o MIT, hindi na dapat itinatanong kung mayroon bang multiverse o wala, kundi kung saan level ng multiverse ba tayo nakatira. Sa papel na isinulat ni Tegmark, iminungkahi niya na mayroong 4 na levels ng multiverse.
Ang level 1 multiverse ay nakabanner Tako, na nakatira guys. sa ibang lugar sa kalawakan, sa ibang universe na gaya ng sa atin. Na-compute pa nga ni Tegmark kung gaano kalayo sa ating universe ang posibleng clone mo. Ito raw ay nasa 10 to the power of 10 to the power of 29 meters mula sa kinalalagyan mo. Ganoon siya kalayo, kaya malabo na makita kayo. Dito pa rin sa level 1 multiverse, sa pagitan ng lugar kung saan naroon ang clone mo at ng ating mundo, maaari ring may ibang mga universes na kapareho at kasing laki ng ating observable universe kung saan ang bawat kasaysayan ay nangyayari. Halimbawa, may ibang Earth kung saan hindi namatay si Hitler o ibang solar system kung saan nakatira na ang mga tao sa Mars. Tayo umiyak. O ibang Pilipinas kung saan hindi tayo sinakop ng mga Hapon. Dahil sa level 1 multiverse, lahat ay posible. Pwedeng may isang mundo kung saan ikaw ang pinakamayamang tao at may version ka na isa ka namang tulubi. May version ka na ikaw ang presidente at mayroon ding version na isa kang preso. Kaya mamaya ito ha. Opo. Dapat ako din. Wala na si mama oh. Ako, 26 na ngayon. Mama na yan. Mama na. Wow, mama. Ano po na? Kapag pinili niyo ang tala Ito, Mia. bilang inyong trusted Ito akin. pinapangako As ito akin. kulang naman Ati ako na yun. Wait, ito ako. 26, 25. Ante, at mayroon ding version na isa kang preso. Ang level 2 multiverse naman ay nakabatay sa inflation theory kung saan nagkaroon ng napakabilis na pag-expand o paglawak sa mga unang sandali pagkatapos ng Big Bang. At namin. Dahil sa pabago-bagong enerhiya sa simula ng universe, sumulpot ang iba't ibang universes na parang mga bubbles o bula, kaya tinawag itong bubble universes. Space sa pagitan ng mga bubble universes ay lumalawak din. Sabi. Help. Yes. Movie. Busuk. Bye-bye, guys.